Ito, kung wala mong fellowship lang. Palimuga ba yan, Lord, ang ating mensahe, ang oras, nawa, lahat po na makikinig ngayon ay merong pag-unawa na nagmumula sa iyo at patuloy na magdadagdag ng aming pananampalataya. Muli mong gamitin ang iyong ikuto. Ang lahat ng ito ay hinihilin po namin sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus Cristo. Amen. Ako muna tayo. Meron po tayo ito yung binay-study natin kagabi sa lupa. At nandito sila. Pakita yun lang po yung ating mga pangkawagin. Si Lester Calpo. Welcome po ito para sa natin. Hindi po ito religion. Kasi mamaya po ating tatalakayin ay about complete relationship sa Diyos. Paano natin malalaman na complete ang ating relasyon sa Diyos? Yan po ating tatalakayin. Okay? Si Brother Kipipanyo Manawis. Naging mayor natin yung bagong dating. Manawis. And Jerry Campo. Angeline Manawis. Pamilya po ito ng Manawis. Gary Manawis. Katulad ko ito, Kobe. Sabi ng nanay ko, Kobe daw. Jester Campo. Ang gusto mo nagmalaman ng salita ng Diyos. And Jeff Campo. Welcome po na. Glory. Pero sino itong Jeff nito? Glory ito. Gloria. Ano po? Upag ko. Okay, ulitin ko po. Welcome po ito para sa lahat. At hindi po tayo dito magtuturo ng hindi po galing sa mundo. Kaya tayo po kayo makinig mabuti. Amen. Okay, mabura po tayo. At bago po na kayo ng mensahe, meron tayo dito po sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing and hearing. Hindi po isang hearing yan. Dalawa pong hearing. Siyempre, paulit-ulit na pakikinig. Dahil ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig. At alam natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, ang magkakaroon ng buhay na wala ng ganyong mananampalataya. At ang pananampalataya sa ni Paul, bunga ito ng pakikinig. Kaya kung tayo po laging nakikinig, hearing and hearing by the Word of God, tutubog po ang pananampalataya. Amen. And then sabi po sa ano, let us labor therefore to enter into that rest. Ngayon, meron pong kapahingahan na dapat mapasok ng tao. At magkakaroon lang tayo ng tunay na kapahingahan kung tayo may tunay na pananampalataya. Lest any man fall after the same example of unbelief. So, kasi po yung mga Israelita ng araw, hindi sila nakarating sa Kanaan dahil sa unbelief. And for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Ang salita po ng Diyos sabihin ay makapangyarihan. Sabi niya, at matalas pa sa isang espada na dalawang dalim. Amen. Bakit po dalawang dalim ang ginamit na espada? Ito po ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, dalawa po ang dalim niyan. Ang isang dalim niyan, sa kaligtasan mo.
Ngunit ang isang talim, kapag hindi ka nakinig, kaparusahan. So kaya ang ating pong salvation, base po ito sa ating pakikinig. Bakit? Kasi isa kong mananampalataya. Yung laging nakikinig, nagkakaroon siya ng malawang pananampalataya. Amen. So ang pamulan po ito, ayan. Complete relationship of God. Ang kumpletong pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. Kailangan makita natin ang proseso. Kasi may proseso po lahat ng bagay. Kung hindi tayo nakapasok, lalo na sa mga requirements ng Diyos, malabo po tayo maging anak ng Diyos. So kailangan ay makumpleto natin ang mga requirements para makumpleto din ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang tao kasi, akala nila pag nagsimba na, okay na. Ha? Hindi po yun totoo. Merong proseso para ka maging anak na tunay na ng Diyos. Kailangan yung proseso daanan mo. Dahil ang Diyos po, para makita natin ang tama, hindi na niya ito sa natural. At kung kanina, mayroong natural na bahay, may natural na bahay ng Diyos. Okay, natural ito, makikita. Nagagamit natin yung 5 senses natin. But mayroong tahanan si Lord, spiritual. Amen. Okay. Dito po sa ating pambuhay. So, fellowship. Paragraph 11. In the Garden of Eden, there was a tree of knowledge and a tree of life. Dalawa po ang puno doon. Yung iba, sabi nila mansanas daw. Hello? Doon sila nagkasala. So, kumain pala ng mansanas, kasalanan. Tama ba? Pero hindi po yung mansanas. Tree of knowledge of good and evil. At iyan po ang hawak ni Satanas. Good and evil. At tulad na halimbawa, bigyan ko example. Ang cellphone, good and evil po yan. Hindi po si Lord lumikha ng cellphone. Ang may likha niyan, tao na ginamit ni Satanas. Para ano? Okay, good. Ano yung good? Nakukontak mo ang mahal mo sa buhay. Ba't ilan na ba ang pinatay niya? Ilan na ba ang na-rape dahil niya sa cellphone? So, good and evil. Pero si Diyos, kapag may pananampalataya ka, sabi nga kanina, puro positive ang mangyayari sa iyo. Amen. Kasi yung panahon na Adan at Eva, nung natin, wala nang eskwelahan. Walang hospital sa panahon nila. Bakit? Kasi sumusunod pa rin sila mo sa Diyos. Pero, sabi rito, pakinggan niya, sunod. As long as man eat from the tree of life, he had everlasting life. So, dalawang tree po ito. Una, knowledge. Tree of knowledge. Yung isa, tree of life. So, kung titignan po natin ito spiritually, hindi po ito literal na puno. Amen. Dalawa ito. Yung isang tree, knowledge. Yung isa, life. Ano ito? Ang tree of knowledge po ito, si Satan. Na nagsasalita, kaya Adan at Eva, kumain kayo. Yung isa, sabi ng isang tree of life, huwag kayong kakain yan. Mamamatay kayo kapag kumain. Sino yun? Sino ang tree of life sa Bible? Si Jesus Christ. So si Jesus Christ ang nandun na po siya. At nandun na rin si Satanas na naglalaban sila kung saan susunod ang tao. Ang tao sumunod sa Diablo. So kaya sabi rito, as long as man eat from the tree of life, he had everlasting. Kung hindi po sila sana kumain, ano yung kinain? Hindi po yung literal na kain. Ang salitang kinain. Di ba mayroong kasabihan? O kinain mo niyan yung salita. O di ba? So ang kinain nila yung salita na narinig nila. Yung salita ng Diyos, hindi nila kinain nyo, kundi ang salita ni Satan na kumain kayo, iyon ang tinanggap nila.
Amen. Kaya sabi ng mensahe, as long as man eat from the tree of life, he had everlasting life. Eh, kumain sila ng pinagbabawal. But the first bite he took off the tree of knowledge, he lost his soul. Amen. Ano yung knowledge? Apart from the knowledge of God, kay Satan po yan. So, ibig sabihin, ang totoong salita kung ano ang sinabi ng Diyos. So, ano lang wala dyan sa sinabi ng Diyos, ay Satan po yan. Amen. At iyan ang gustong-gusto ng taong gawin kung alin yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, may plano po ako na ano. Kasi yung salita ng Diyos, ayaw masahin ng tao karamihan. So, magkaano po ako siguro ng pamphlet. Sana mag-ano ito. Isasabog ko sa daan. Lalagyan ko ng, huwag niyong basahin ito. Kasi yun ang hilig ng tao. Kung ano yung kontra, yun ang kukontrahin. Pag ngayon, huwag kayong iinom, yun ang gusto ng tao. Huwag ka masigaro, yun ang gusto ng tao. Nagkabulag-bulag ng tao. Sige. Kasi mahilig ang tao sa pagkontra. So doon sa Eden, kinontra nila yung salita ng Diyos na huwag kayong kakainan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Wala po sanang kamatayan ng tao. Eternal sila doon. Amen. Pero dahil sinabi na ng Diyos, kapag kayo kumain yan, kapag ginalaw niyo yan, kapag kinontra niyo ang salita ko, magkakaroon na kayo ng kamatayan. At pasimula noon, nagkaroon kamatayan na tayo, at tayo po'y nadamay ngayon. Pero kung sumunod dyan ang dalawa, hanggang ngayon po, wala tayong kamatayan. Eh, pwede naman lumikha ang Diyos ng ano, ng maraming daigdig. O, ito nga lang ng buong daigdig na ito, kasi sa panahon po ni Noah, malawak po ang lupa. Pero, noong nagkaroon na ng pagsuway, sa panahon ni Noah, bumaha, lumaki ang tubig. So siguro kung hindi nagkasala ng tao, malawak itong titirahan ng tao. Okay, sabi niya, he lost his soul. And every time that man takes a bite of the tree of knowledge, he destroys himself. So ibig sabihin, ulitin ko, ano yung tree of life? Salita ng Diyos na totoo. Yung tree of knowledge, ay Satan po ito. Ibig sabihin, ano man salita na dinagdag mo sa salita ng Diyos, kay Satan siya. Kahit gaano kaganda yan, dahil sinabi po ng Proverbs 14:12, merong daan na tila matuwid sa isang tao, subalit ang dulo niya kung kapahamakan. Ibig sabihin, gaano man kaganda ang isip na sinasabi mo, kung ito'y hindi nakalinya sa salita ng Diyos, kapahamakan ang idudulot sa inyo. So he destroys himself. Hindi po ang Diyos ang sumisira. Ang tao, pag iyan ay pumunta sa impyerno, siyang may gusto. Hindi po ang Diyos. Dahil ang Diyos gusto niya maligtas tayo. Kaya na meron sa sinabi, sumunod kayo sa akin. So ang pagpunta ng tao sa impyerno, siya ang may gusto nun. Bakit siya ang may gusto? Kasi hindi niya sinunod kung ano ang sinasabi niya. Huwag po tayong sasandal sa religion. Hindi ko maililigtas ng religion. Sa Pilipinas, sabi ko na, more or less 7,000. Alin din ang tama? Palagay nyo. Alin ang tama religion? Kasi lahat nagsasabi, kami ang tama sa amin kayo. Ay, dyan kayo, maliit lang simbahan yan. Hindi malamig ang aircon yan. Nakaunti lang sila dyan. Pero hindi po ito paramihan, hindi rin ito palakihan. Panahon ni Noah, 8 lang ang naligtas sa buong mundo. Paano kay Moses? Out of 2.5 million, 2 lang ang nakapasok sa kanaan. Hindi po ito paramihan, pakuntian ito. So pasalamat tayo, kung tayo kahit kunti, basta ligtas na tayo. Eh marami nga po mapunta ng impyerno. Sapagkat ang aming kakapsat, kailangan malaman ng tao ano ba ang mensahe sa panahon ito. Amen. Now, sabi po ito, man destroys himself by knowledge.
Ano po ang nagsisira sa tao? Karunungan. Kaalaman. Paano naman mangyari ito so? Palagay nyo, bitching. Makakabuti ba yan? Pag araw-araw ka nang bibitching, pinapatay mo ang katawan mo. Sigarilyo. Ano ng tao yan? Invention ng tao yan. Ano makakabuti ba yan? Ano, maisisigang ba natin ang sigarilyo? Isang kaang sigarilyo? Sinigang? Pero, so ang mga invento, ang kaalaman ng tao, pansitra. O baril, ano, may magagamit ba natin ang baril pang kaliskis ng isla? Para saan ang baril? Ang bomba, saan niya? Ano, may sasahin ba natin ang bomba? Puro pansira. Kaya na ang kaalaman ng tao, puro pansira sa tao. Pero kung sana ang tao nakikinig at ang ginagawa niya kung ano lang ang sinabi ng Diyos, kasi doon sa Eden, kung hindi nila pinakailangan yung knowledge, libre doon lahat. Sabi ng Bible, wala kang hahanapin doon, nandun lahat. Eternal ang buhay. Ito, at hindi mo pagsisikapang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal ka na doon. Kaya nang pinakailangan ng tao yung knowledge. At doon na nasira ang tao. Kaya kung tayo po sasandar sa knowledge ng tao, doon. O kaya na nung panahon na yun na wala pang knowledge ng tao, walang hospital. Ang sarap ng buhay pala nila ng ano. Wala ang hospital. Walang doktor. O kasi anong gagawin mo sa hospital yun? Saan mo gagamitin ng hospital? Wala namang may sakit. O, walang school. O, saan mo gagamitin ng school? Eh, matalin ng tao. Diba? Kaya lang, nasira ang utak ng tao nung pumasok ng kasalanan. So sabi niya, God destroys nothing. Hindi po siya ang sumisira. Si Lord taga-repair. Pag sira ka, tulad ng buhay ko, nirepair ito ng Diyos. Sira na ito dati. Payat na sa kaiinom. Na-repair. Sino nag-repair? Si Lord. Kaya kung sisitan, sira. Bigyan ng sakit ang tao. Ang sakit po, hindi po yan galing sa Diyos. Wala tayong mababasa na nagbibigay si Lord ng sakit. Ang binibigay ni Lord, kagalingan. Maginhawang buhay. Amen. So sabi niya, God destroys nothing. Man destroys himself by knowledge. So habang nagkakaroon, good and evil mo, aeroplano, ihatid ka sa malayong lugar. Pero ilan na ba na disgrasya niya? Di ba? Yung pollution, ilan na ang namatay sa pollution? Now, God is not known by knowledge. Hindi mo makikilala ang Diyos sa karunungan mo. Nakikilala ng tao ang Diyos by faith. Kung may pananampalataya ka, makikilala mo siya. Hindi sa kaalaman mo. He's known by faith. You must believe Him, not explain Him. For you can, with childlike faith. Anong klaseng pananampalataya meron ng bata? Para mahirap tayong gawin ang pananampalataya ng bata. Isang po. Patawirin niyo po ang bata sa isang nagsasalubungan ng mga kutsi. Tatawid kaya? Walang tatawid na bata. Sasalubungan ng mga kutsi, highway. Pero, pagkasama niya ang tatay niya, o nanay niya, anak, kapit ka sa laylayan ng damit ko. Hindi po yun natatakot. Bakit kasama niya kasi magulang? Yan po ang faith. Walang takot. Kaya ang isang Kristiyano, kahit anong mangyari sa mundo ito, nagsasaya siya. Hindi siya marunong matakot. At sabi rito, yung klaseng pananampalataya na tayo sa Diyos, with life, a childlike faith.
naniniwala ka sa Diyos. Outside ba ito? Papasok na po tayo sa faith. If you are going to get married, ito po, kumpisa natin sa natural. Sabi niya, some of you young men, if you're going to get married, the woman that you marry, you'd have to have faith in her. So kailangan pala sa pagliligawan. Ang liligawan mo, may tiwala ka sa kanya. And vice versa. She'd have to have faith in you. Vice versa. Pareho na naniniwala ka sa nililigaw mo, meron isang pananampalataya sa iyo. Kailangan mag-ano yun, magsalubong. Okay. Because it can be based upon anything else. It's you got to have faith in what we're doing. So ano man ang ating ginagawa? Lakipan ko lagi ng pananampalataya para magtagumpay kung anong nais mong gawin. And the only solid resting place for faith is on God's Word. Amen. Sa salita lang ng Diyos, ang totoong pananampalataya. Doon ka kumapit na kung ano ang salita ng Diyos, doon tayo. Amen. God's Word is a solid rock of any faith that anybody wants to have in the supernatural. It must be placed first in the Word of the living God. Sabihin lang, ang pinakasandalan talaga natin dito ay kung ano ang sinasabi ni Lord. Kaya nasabi ng Panginoon, Matthew 7:7, humingi kayo. Yung paghingi po, utos ng Diyos yan. Amen. Pero maraming nahingi ang humingi. O hindi ka sumusunod dito. Isabi nila, humingi ka. Ay mayaman ako, pastor. Bakit? Wala ka na kong pangailangan. Ano? Marami po tayong bagay na kailangan sa buhay natin. At sabi nila, humingi ka. Ano pa? Kumanap ka. Makakasumpong. Kumato ka. Bumuksan. So kung tayo po may pananampalataya, mayaman ka man o hindi, gawin mo yan. Amen. Amen. Sabi yan. God's Word is so different of anything that anybody wants to have in supernatural. It must be placed first, the Word that we hear. How? It's been through the age. How that when men of all ages, when they would really find the Word of God and to track it, faith went into action right away. Ito po, sa kasaysayan natin, sa experience. Ito, pastor din niya. Basura po ito sa lipunan. Ano pinagkulto ko na siya? Lasing biro. Pag ako'y nasa karsada, itong puno ko nakatali na. May palisong dito. Ang buho ko, beetles. Parang rebellion mo so. Hindi kayo sa akin makikipag-usap. Pero, binago ng Diyos ang buhay ko. At, napakaraming beses na akong ginamit ni Lord sa mga may sakit. Pero ulitin ko, tulad na sila yung kanina, wala pa po ako napagaling kahit isa. Gumaling sila dahil sa kanilang pananampalataya. So kung meron may sakit ngayon at hihingi ng prayer, hindi po ako nagpapagaling. Si Lord, kung tayo merong tamang pananampalataya, para lang ngipin niya na sumakit. Nanilagyan mo ng portal ang butas. Ganun lang po kasi sa Diyos ang pagpapagaling. Walang sakit na hindi kaya ng Diyos. Amen. Sabi niya, faith went into action right away. So, ang faith, kapag may pananampalataya tayo, mangyayari ano man ang nais mong mangyari. He was the royal seed. No one could take those gates but him. All those dark there were shadows of his coming.
But when we come, it finished the whole fight. Grabe ito. Alam niyo ang tao, pag wala pa sa'yo si Lord, ang daming struggle. Amen. Ang daming pakikipaglaban. Ang daming mga kung ano-anong problema bumapasok sa isip mo. Pero sabi ito, but when He comes in, okay? But when He comes in, it finished the whole fight. So, ibig sabihin, ang pakikipagdigma natin sa lupang ito, pag nandiyan si Lord, tapos na. Amen. Hindi mo na magiging problema. Sakit lang ito, kahirapan. Tapos na ito kapag pumasok si Lord sa buhay mo. Bakit ko ganun na sinabi ko kagabi? Wala pong pangarap si Lord na tayo manghirap. Wala rin pangarap si Lord na tayo ay dumanas ng sakit. Ang nais ni Lord, isang maginhawang buhay. John 10:10. Isang mapayapat, maginhawa, masaganang buhay. Buhay na kasaya-saya. Ibig sabihin, nais ni Lord, komportable tayo. Amen. So, the fight was finished at Gethsemane and at Calvary. So, tinapos na ni Lord ito mga problema ito doon sa Calvary, sa kanyang pagdurusa, na sa halip na tayo ang magdurusa, si Lord na ang umako ito. So, ibig sabihin, itong buhay natin, pwede natin itong gawin na walang pagdurusa. Kung nandyan si Lord. Amen. Kung okay ni Lord, tumagal pang mundong ito. Baka tumagal pang buhay natin. Kaya lang kung sumabog na yung at tutulong na tayo, and now, tingnan niyo po sabi ito, we just stand as conqueror. Sa piling ng Diyos, nakatayo lang tayo. Para pag nanonood ka na lang ng laban, may nagbakbakan dyan, nandiyan yung kalaban, pero ito nanonood ka na lang dahil ang laban ay tapos na. Nung si Jesus ay mamatay sa cross, tinapos na ni Lord ang lahat ng pwede natin maging laban sa lupa. Amen. There's no fighting to do. Oh. Ano pang pinakikipagdigma mo? Nandiyan si Lord. Ibig sabihin, ipaubaya mo kay Lord lahat ng problema mo, anumang bagay na meron, dudulating sa kahirapan, ibigay mo kay Lord. Tapos na ang laban mo. Amen. Sabi niya, the fight over. We just own it. Abstract B. Saan? To it, a written guarantee by God, our Father, who raised his hand, said, I swear by myself that his seed shall possess the gate of the enemy. Pinangako ito kay Abraham, and we are the seed of Abraham. Amen. Kung paano ang pangako kay Abraham, na the gates of, ibig sabihin, lahat ng mga kalaban, walang mananaig siya. Yan pong pangako ng Diyos. So kaya na tayo talunan, may kunting problema, umaaray. Tapos na po ang laban. Sabi nga ni Pedro, si Satan ay katulad na lang siya ng isang leon na umaali-aligid, umatungan na naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, sa Kristiyano, sino pa masisila niya? At sabi niya, katulad. Hindi naman siya leon. Katulad. At sabi ang propeta, si Satan, bilang leon, wala na pong ibig. Nananakot na lang. Kung madadala ka sa pananakot niya. Pero ang Kristiyano, lagi pong nagtatagumpay, hindi siya kayang takot ni Satan. Amen. Ang sabi na. And it's already true. He was wounded for our transgressions. Sa kasalanan natin, nagkasugat-sugat siya. With his stripes, we were healed. Ano yung sulat na healed dyan? Past tense. Ang Kristiyano po, kung meron ka man sakit ngayon, pero sinabi na ni Lord, magaling ka na.
Ikilayin mo na lang yung kagalingan. Magmanifesto na lang sa buhay mo na wala ka ng sakit. Hindi po yan para sa atin. Amen. Eh ano ba sa para sa atin? Ang para sa atin, kalusugan. Ayaw niya? Ayaw niya na kalusugan. Iyan lang po ang i-claim natin. Ang sakit, si Satanas po ang may bigay niyan. At hindi natin pwedeng tanggapin ang bigay ni Satanas. Ang kumakatot sa iyo sa pintuan. May deliver para sa iyo. Ano yan? Ito may nagpadala sa iyo. May deliver. Ano nga yan? Cancer. Tanggapin mo. Ano? Kailangan po yan. Ano bang bagay na hindi galing sa Diyos, huwag natin tanggapin. At paano nangyayari, hindi matatanggap yan? Kapag tayo ay naglilingkod, kapag tayo tama ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos, hindi ko yan mapasok. Sabi-sabi, itong ating tinatalakay ngayon, yung kompletong pakikipagrelasyon sa Diyos. Pag nagawa natin ito, no more problem. Sabi ito. And the works that I do, shall you also. Ano bang ginawa ni Lord? Nagpapagaling. Magpagaling din kayo. At yun yung ginagawa namin dito. Pupunta tayo, kusa na tayo, tatawagin natin mga may sakit para gumaling. Ulitin ko, hindi ako nagpagaling, ha? Si Lord. Sabi na, the King is with us this morning. Oh, nasaan ang hari? One siya. Naniniwala ba kayo? By faith. Sabi po ng Matthew 3:18, kung saan man merong nagtitipong dalawa o tatlo, ako'y nasa kalagitnaan nila. And we are more than 3. So si Lord nandito. Amen. His great blessings. The Holy Spirit moving over us. So ang banal na Espiritu kumikilos ngayon. To feel that glorious feeling. To know that it's exactly in line with the Word of God. It gives us such a wonderful consolation to know that God is our Father. Okay. Alam niyo ba yung prayer? The Lord's Prayer. Ang bungad po ng Lord's Prayer is our Father. Napakasimple po yun. Pero hindi lang ng tao. Ano yung ibig sabihin mo? Kailangan mo muna, pag ito ay nananalangin, magkaroon ka ng tamang relasyon sa Father. Maging tatay mo siya. Hindi po lang ng tao anak ng Diyos. At ang meron lamang karapatan humingi, yung anak. O di ba, kapitbahay namin yan. Ano, ang kapitbahay namin ng bata dyan, sinalubong ako sa kasada. Tinawag ako, tay, tama ba? Tatawagin akong tatay, hindi mo mga anak yan. O di ba, ang tatawag na sa akin ng tatay, yung mga anak ko. At sila yung may karapatan sa kung ano meron ako. So kung hindi ka naman anak ng Diyos, anong klaseng paglapit ang gagawin ng tao, hindi naman siya anak ng Diyos? John 8:44, may mga anak ng Diablo. At sino yung mga anak niya? Kung sino yung sumusunod sa kanya sinasabi, anak po ni Satanas yan. Dahil ang mga sumusunod lang sa Diyos ang anak niya. Matthew 7:21. So kung ginagawa mo pagsunod kay Satanas, paano ka naging anak ng Diyos? So may proseso. Okay, sabi niya. The King is with us this morning. His great blessings, the Holy Spirit moving over us, to feel that glorious feeling, to know that it's exactly really in line with the Word of God. It gives us such a wonderful consolation to know that God is our Father. Anong kasunod ng our Father? Our Father, ano? Yun. Siguraduhin mo na tinatawagan mong Diyos tagalangit. Kasi yung iba tumatawag sa Diyos na din lang sa bibig. Ano? Tama ba mali?
Yung iba na niya sa dingding, kung ano yung nilagay niya doon. Hindi po. Ang Diyos na tawagan natin, yung tagalangin. Amen. Anong susunod? Hallowed be, sambahin ang, sinabi bang larawan ang sambahin? So dapat ang sambahin mo, pangalan ni Jesus, hindi yung larawan niya. At saka lagi, pag binasa mo ba ito, sa panahon po ni August Constantine, pati si August Caesar, sundalo po ito si Caesar. Hinuhuli nila ang mahahabang buhok. At sabi po ng 1 Corinthians 11:14, ang buhok ng lalaki maikli. Karumalduman sa paningin ng Diyos ang mahabang buhok ng isang lalaki. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, maikli ang buhok. Ay, bakit pagpunta mo sa simbahan, ang haba ng buhok? Kasi, tulad ng sinabi ko kagabi, pinto po ako. Habang ako'y bumubuhin ng mukhang ni Kristo, nagiinuman ng mumurahan. At nung natubos, nandiyan na yung kukuha, tinubos. Dinala sa altar. Sinamba. Ang gumawa, lasinggero. Pero, gaano karumalduman sa mata ng Diyos? Ang sinasamba mo, ginawa ng lasinggero. Hindi po ito alam ng marami. Bakit? Kasi hindi nila alam ang Bible. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Ano yun? Pagharian ka ng Diyos. Sino ang maghari sa iyo? Ano yung isa pa? Thy will be done. Ano? On earth as it is. Mangyari ang iyong kalooban kung paano sa langit. Ganon din sa... So, anong ibig sabihin nun? Kung sa langit may lasingan, maglasing tayo sa lupa. Kung sa langit may babayero, magbabayad tayo sa lupa. Kung sa langit may tungit, magtungit na tayo dito. Kung may suntukan doon, magsuntukan tayo. Ang Diyos po ay kabanalan. Iyon ang gawin mo dito sa lupa. Dahil mo ang kabanalan doon sa lupa. Amen. Eh yung nangyayari sa mga tao. Suntukan, bahilan, patayan. Wala po yan doon. Thy will be done on earth as it is. So, nananalang ng tao, memoryado nila itong kapal. Pero hindi nila alam kung ano ang kahulugan. Amen. Dapat nananalangin ka, unahin mo, relationship sa Diyos. Our Father, maging anak ka ng Diyos. Amen. Para tama ang pagtawag mo. Kung hindi ka naman anak ng Diyos, tatawag ka sa isang hindi mo naman tatay. Baka mamaya, tinawag ka niyang tatay. Bakaw. Ano yung bakaw? Mga mandurugas niya sa bayan. Ay, tayo! Matutuwa ka ba? Tinatawag ka ng tatay niya. Magnanakaw. Walang magnanakaw na anak ng Diyos. Amen. Kung magnanakaw ka pa, hindi ka anak ng Diyos. Bago po mangyari ang tunay na relasyon sa Diyos, may dadaanan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Na mayroong posesyon. Sabi niya, 3 types of spiritual living. Sa natural, ganun din. Ano yun? Kitchen. Number 2 is living room. And number 3 is the bedroom. Pag pumasok na kayo sa bedroom, talagang tunay na ang relasyon. Kompleto. Okay. Nararanasan mo na ang kompleto. Para sa sa dito. Now, when the woman is broke, kinasal, the young bride, oh, how he loves her. But yet, they're not truly in full fellowship yet. Okay? Nung sila ay dinala na ng lalaki, gagaling nila sa kasal. Dinala nila sa bahay. Pero hindi pa naman sila talaga tunay ang fellowship. Hindi pa nangyayari ang tunay na relasyon. So sabi niya, now the first thing, what is the kitchen to do? So dadalhin ng lalaki
Ha? Nakakala na naman yung kinasal ko ito ng mga tagasama. Ayaw mo kasama nito. Kinalong niya. Tama ba? Kinalong niya yung asawa. Ha? Dinala sa kusina. Okay, so sa natural kung ano. Ang unang-unang pupuntahan, kamalabas lang sa church, ano? Kusina, kakain. Okay. Pero hindi pa sila totoong relasyon mo. Hindi kompleto. Pero, magkasama na sila kasi hindi na sila. Pero hindi pa kompleto. So sabi niya, what is the kitchen to do? It's where you eat. That's why it is in the first course of the church. You eat here. Ito. Kusina natin ito. Ha? Kumakain kayo dito. Ang salita ng Diyos. Yeah. And the first thing, you begin to, oh God, that made me. You accept Him as your personal Savior. By faith, you grasp it. Then you begin to eat the Word. So ito na, kumakain kayo. Nagsalita. You begin to feel that you have accepted Christ as your personal Savior. So nandun na, nararamdaman mo na, pinatanggap mo na ang Panginoon bilang personal tagapagligtas. You begin to feast upon the Word. So nagsansaya ka na sa salita ng Diyos. Okay. You enjoy it. When you used to you get up and walk out of the building if preacher didn't say something just suited you. Oh. So, hindi ka na yung gano'n. Kasi may mga membro na kapag ka matalas yung manara yung pasto, lumalayas. Oh, paano ka makakapasok sa tamang relasyon sa Diyos kung sa bawat salitang maririnig mo, lalayas ka? O paano makukumpleto? Hindi mo nagustuhan yung preacher, iwanan mo na. Hindi mo kukumpleto ang relasyon niyo ng Panginoon. Sabi niya, you begin to feast upon the Word, you enjoy it. Where you get up and walk out of the meeting. If preacher didn't say something, just suited you. Not time, pag hindi mo nagustuhan, yung minsan, layas ka na. Kaya na maraming floating na Kristyano. Bakit? Tuwing masasakta, lalayas. Hindi po ganyan ang Kristyano. Kailangan matatag. Siyempre, ang pakikipagrelasyon sa Diyos, kailangan mo dito ang maging matatag ka. Amen. Okay. But after you once accepted Christ, you will separated then. The waters by the word of separation separated you from your evil thinking. So nagiging malinis na. Kapag tama ang relasyon mo sa Diyos, habang kumakain ka ng salita ng Diyos, nagiging maganda na ang pag-iisip mo. At alalahanin natin ang isipan, the mind, iyan po ang napumuto sa tao, itong isip. Amen. After the kitchen, anong susunod? Then the next thing comes is into the living room. Ano gagawin ng pastor sa living room? When you take your little bride. So, sa living room ang next stage. Sabi niya, she takes her veil off. Tanggalin mo na yung veil. Di ba may veil ang babae? Then, ang gawin mo? She takes her veil off. You're coming a little closer. So, kanina sa kusina, magkalayo kayo. Maaaring dito sa kabilang kabisira yung babae, na dito sa kabilang yung lalaki. But, nung dinala mo na sa living room, yung asawa mo, nagkalapit na kayo. Okay. Then, when you do, you put your arms around her. Inakbayan mo siya. Talk to her. Nagpasimula na rin kayo mag-usap. Embrace her. Niyakap mo na siya. That's how it comes into the fellowship of the Lord Jesus. Ganyan na ganyan.
ang pakikipag-fellowship sa Diyos, sa Panginoon. Before you do, you are separating from your sins. So, ibig sabihin, pag nakipag-relasyon ka na sa Diyos, hihiwalayan mo na ang kasalanan. Amen. Huwag ka nang lalangoy sa kasalanan dahil hindi ka tatanggapin, Lord. Kapag tayo makasalanan. Okay. Then you embrace the Lord's gospel. So yung salita ng Diyos, yayakapin mo na ito. You embrace the written word. Yayakapin mo na ang mga salita na nakasulat. You believe it with all your heart. Amen. Na paniniwalaan mo itong buong puso kung ano ang naririnig mo. Anong nababasa mo. God, it doesn't matter what you want me to do. Yan ang rason mo. Whatever you have planned in my life, I'm ready now to receive it. Iyan na po ang nagiging isipan mo kapag napapalapit na ang relasyon mo sa Diyos, ang sinasabi mo na, not my will, but thy will be done. Iyan po ang pakikipagrelasyon ng pero hindi pa kompleto. May kulang pa. Mamaya, ano yung kulang, Pastor? Pangalawa pa lang ito. Okay, sabi niya, I'm ready now to receive it. That's in the living room. Then, still you say, isn't this far enough? No, sir. Sabi niya. Next. Ito na. Pangatlong lugar. The next room. Yung pangatlong room is the bedroom. Ito na po yung tulugan ng mag-asawa. So doon sa kusina, wala pa nangyayari. Doon sa living room, wala pa rin. Dito sa bedroom, ito na po yung lugar na kung saan sila magiging tunay na mag-asawa. Okay. Nasabi yan. Then, when you go to this bedroom, then, you come into fellowship and relationship. Pagdating nyo doon sa doon na papasok ang tunay na fellowship at relasyon. Ganon din kay Lord. Alam nyo ba na merong sisigla ng bini sa natural para magkaroon ng anak? So merong tamang sisiglan ang lalaki sa babae, yung kanyang womb. Dito po spiritually, ang womb dito is the heart. Na kailangan yung binhi ng Diyos, ano yung binhi? Yung salita ng Diyos makapasok dito. Sapagkat kung hindi makapasok ang salita ng Diyos sa puso, hindi mangyayari sa iyo ang tunay na relasyon. Sabi niya, you become into a relationship, then you have complete fellowship. Because you cannot have complete fellowship until you become relationship. So kailangan mo ng relationship bago magkaroon ng tunay completong fellowship. Everyone knows that. And listen, so is it with the church today. Ano yun? We got too many people. We got too many of them that's ashamed to go into complete relationship with God. Oh. Iyan ang niyang kalagayan ng napakaraming tao. Nagsisimba lang sila, pero wala silang kumpletong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kasi kung tama ang relasyon sa Diyos, kung dahil sinasabi ko sa inyo, pag-isip mo sa umaga, nandito na ako. Pinakamababa kong worship song, 15. Pag ginaganahan ako, minsan mahigit 20. Last, ululuhod pa ako kay Lord. Bakit gusto ko siya maging masaya sa akin? Iyan po ang mag-asawa. Nagpapasayahan kayo, hindi po lang ikaw ang masaya. Maraming nakikipagrelasyon sa Diyos. Gusto niya, siya lagi ang masaya. Sila hindi. No. Ang unang dapat na maging masaya, sila, hindi tayo. O paano sasaya si Lord sa'yo? Hindi mo naman ginagawa sinasabi mo. O, di ba? So, sabi rito, because you cannot have complete fellowship until you become relationship. Okay. And listen, so is it with the church today. We got too many people. We got too many of them that's ashamed to go into complete relationship with God. To new life and new birth. Yan po ang hindi marating ng tao. Yung new birth, yung bagong kapanganakan. At sabi ni Paul, ang bagong pinanganak, lahat ng luma na buhay, wala na. Ibig sabihin,
ng buhay mo sa mundo, iniwan mo na yan. Meron kang bagong buhay kasama ang Diyos. Amen. Sabi niya, if we're the bride of Christ, then why can't we go into relationship? Kung talagang tayo'y nobya ng Panginoon, bakit hindi mo mapasok ang tamang relasyon? Amen. Amen. Vice versa po, yung nagmamahalan kayo. Lord. Amen. Sabi ko nga sa inyo, ang mag-asawa, ang babae, katuwang niya ng lalaki na husband. Nagpapasakop si lalaki sa asawa, pero katuwang naman sila natin. At may trabaho ng lalaki. Breadwinner sila. Binubuhay natin ang pamilya natin. Amen. And then, yung asawa mo, may gampanan din trabaho. Yung bahay nila, inaasikaso. Yung mga anak, inaasikaso. Habang tayong lalaki, hindi na trabaho. So yun po ang parehong tungkulin ng mag-asawa. May kanya-kanyang tungkulin na nakakabuo sila ng tahanan dahil sa kanilang relasyon. At dito, alam natin ang anak dito, yung karakter mo. Sa pakikipag-nig natin sa Panginoon, doon namumuna ang ating mga karakter. Doon nagiging maganda, maayos ang takbo ng ating buhay sapagkat kasama mo ang Diyos kung asawa mo. Amen. If we're the bride of Christ, then why can't we go into relationship? Then all the sameness and backwardness and all is gone from us. If we come into complete relationship, being born again. Amen. So hindi mo maisip ang, kasi ang sa Genesis 2:18 o 28, sabi ni Lord, hindi maganda sa isang tao ang walang kasama. Si Adan ang nilikha ng Diyos, isa lang. Nakita ng Diyos na malungkot si Adan kasi nag-iisa. So lumikha si Diyos ng kasama. Lumikha ang Diyos ng kasama ni Adan para maging masaya si Adan. At ang kinuha niya, hindi ibang babae. Ang kinuha mismo ng Diyos, tadyang. At dito sa katabi ng puso, para mahalin niya ang babae. Yan po ang Diyos, hindi po tayo hinayaan na Lord na mag-isa lang. Nagbibigay si Lord ng kasama natin. Sabi niya, bakit maraming nahihiya na makipagrelasyon? Pero, sabi rito, kapag nagkaroon tayo ng tamang relasyon, lahat ng nahihiya tayo, yung pagtalikod, mawawala na rin. Hindi mo magagawang talikuran ang asawa. Kasi sinabi ni Lord, ipinagbabawal niya ang paghihiwalay. Amen. Hindi mo magagawa kay Lord. At maging sa ating asawang literal, huwag mong gagawin yan. Galit si Lord sa naghihiwalay. Nice na Lord. Kasi kaya nga tayo tinuturuan ni Lord, kung mag-aasawa kayo, yung tama para sa inyo, mananampalataya din, para hindi ka problema. Ay yung iba, nakakita ng pulanto ka, may uling yan. Yung mga naglalagay ng uling dito. Tapos, may aswite dito sa muso. Pati itong mukha, may aswite. Nagustuhan. Bububugin pala siya pag napangasawa niya. Kasi tinitingnan niya ang dwarpo, ganda. Huwag tayo tumingin dyan. Tingnan mo kung ito'y angko para sa iyo bilang Kristiyano. Amen. If we come into complete relationship, being born again, maging born again. Mark the beast. 48. Ito na sinabi na, your heart is a womb. You know what I'm speaking of woman and man. Your heart is a womb. And the womb holds the seed. So doon po ang binig. So pinapupunan. And the seed is the gospel. So ang binig yung minsan. Now the seed alone in its heart, no matter how many Gamaliels you sit under, no matter how great your pastor is, and how much you read the Bible, it will never take life until the germ of life has come to it. What is germ of life? So,
Sayang. Kahit sino magturo sa iyo, kahit pinakamagaling na pastor sa Bible School ang magturo sa iyo, mawawalan po ang sa yung bigit na yan kung ang pananampalataya mo yun. Sabi niya, a woman's seed is a wonderful thing. It's the building of a body. But it has no life. Yes, ang babae ko. Kapag walang binhi ang lalaki niya, hindi ko yan mabubuntis. Wala pong binhi ang babae. Lalaki lang. So sabi niya, walang buhay dyan. Kung sa babae lang. Para magkabuhay dyan sa loob ng womb, kailangan yan ang binhi ng lalaki. So para magkaroon din tayo ng buhay, para kay Lord, kailangan ang binhi ni Lord nasa atin din. At ano yung binhi na yun? Ang salita niya. Kapag ito'y napasok sa womb, ano yung womb? The heart. Pag pumasok ang salita ng Diyos sa ating puso, diyan na ka magkakama. Ano yung anak? Your character. Kaya nagkakaroon ng pagbabago ang buhay kasi yung salitang kanyang narinig, ipinasok niya sa puso niya. Kaya meron pagbabago. Kaya nga kung nakikita po tayo, mga taong hindi nababago, ang daming salita na narinig na, tuwing linggo nakakapagaling, pero walang pagbabago. Hindi po nakapasok sa puso ang binig. Ako po, hindi ako naniniwalang nakapasok ang binig kapag hindi nababago ang tao. The same, hindi pa rin yung pagiging unbeliever. So sabi niya, a woman's seed is a wonderful thing. It's the building of the body, but it has no life. So walang buhay. Kung meron man, di ba mayroon din ng babae? Pero walang buhay po yan. Hanggat hindi yan, yung egg na tinatawag. Walang kong buhay yan. Kung walang bilhin ng lalaki. Amen. So no matter how much you know the Bible and how well it is in your heart, you're still a sinner. Oh. As yung word, hindi nakapasok dito. Mananatili ka pa rin. Makasalanan. Now what happens? The heart is warm, and faith cometh by an open ear that's not being sealed by the authority. So huwag tayo sasandal sa mga kaalaman ng tao. Bible school, wala po yung bago. Yung Bible school, hindi ko sinasabi masama yan. Pero wala pong tinuturo din na bago. Dito sa ating revelation ito, every Sunday bago. Amen. Bakit? Si Lord po ang nagbibigay ng mensahe, hindi tao. Sila tao ang nagbibigay ng mensahe. Pero tayo, every Sunday mayroong bago. Amen. Nasabi niya, faith cometh by hearing. To hear. The word comes into the mind. You make up your mind about it. Could that be right? Well, the Bible says so. I believe it. Down into the heart it goes, then it's a womb. So yung salita ng Diyos, pumasok dito, iyan po ang may buhay. Sa natural, kapag may lalaki, may binhi ng lalaki, nakapasok ito sa womb. Dahil ang babae, meron pong egg na tinatawag yan. But wala pong buhay yan. Kung walang hindi magsalubong sa binhi ng lalaki. Ganon din tayo kung hindi sasalubungin yung ating mga pananaw, kung hindi ito salubungin ng salita ng Diyos. Amen. Walang silbi yung ating mga pananaw. Amen. Amen. Then the male sex. We are the bride. So, both male and female, bride po tayo ni Lord. Believer ang ibig sabihin. We are the bride, the woman. The seed goes into the church. Then the male sex, which is the blood cell, the blood of Christ is applied. And in the blood comes a germ of life that goes into the seed and brings forth. So, kasi ganito po yun. Sa mga nanganganak, o kayo mga nanganak na, what is the first thing na lalabas? O, di ba? Water. Ano ang sunod?
Dugo. So kung ang dalawang yan hindi pa lumalabas, wala pang espiritu. So kailangan yung tatlong yan, mangyari muna. Una, tubig. And then, dugo. Then life. Ang paglabas, kaya ang bata, akali, wala pa rin buhay na sarili yan, hanggang nasa tiyan yan. Amen. Ay, bakit humihingi ang pastor? Bakit buhay naman? Yung puso kasi ng nanay niya magkaluto, kaya ang buhay niya galing sa nanay. Amen. So kaya, kailangan paglabas na, magkaroon na rin siya ng sarili niya buhay, dahil puputulin niya yung puso. Amen. Kaya ang gagawin ng doktor, kapag ito lumabas na, papatiwarakin, aaplikin yung buhay, sisigaw ang bata. Pag sumigaw yan, Spirit. may buhay. Amen. Pumasok mo sa kanyang espiritu mo. So ito ang proseso. Now, dito sa Panginoon, ano po yung water? Justification. Ano ba kasunod sa justification? Sanctification through the blood of Christ. Kabananan, and then, baptism of the Holy Ghost. Pag hindi ka nakapasok sa tatlong yan, malago kang malita. Amen. So, may proseso dati. Hindi po basta-basta papasok kayo. Mayroong proseso ang papasukan. At hindi po ito itinuturo ng maraming reliyon. Ang tinuturoan nila, magsimba ka, sumampalataya ka, ligtas na. May proseso. Amen. Kailangan pumasok tayo sa proseso ng Diyos. Sabi nga, complete relationship of God. Amen. Sabi niya, the blood of Christ is applied in the blood comes a germ of life that goes into the seed and brings forth a newborn baby, crying, Our Father, my God, why did I ever do this thing? So, kapag tayo nasa Panginoon, sa tunay na fellowship, pag nakakagawa ka ng mali, Yes. nandun na yung pagsisisi. Amen. Lord, hindi ko gusto ito mo. Yes. Pero kung natutuwa ka pa, habang nagtatagay ka, habang nagsisigarilyo ka, ang sarap ito malulo. Paano ka makapasok sa relasyon mo? Ibalik sila sa mundo. Tandaan niyo po, James chapter 4 verse 4. Kaaway ng Diyos ang nagmamahal sa sarili. So kahit anong ganda ng papuri mo, nandiyan ka sa sanlibutan, kaaway ka rin. Eh yung iba, basta nagsimba naman ako. Hindi ka nakapasok sa tamang relationship. The little world here in your heart, with the seed this morning falling into you, once you open your eye, once you let it fall, not from your mind, down into the womb of your heart, man and woman life, there's neither male or female as it is now. Both of you has got a heart. O, hindi dito. Bawat isa atin, yung kanya-kanyang buhay. Ano na niya? Sa umaga na ito, tatanggapin ba? Bubuksan ba yung mga mata? Para sa kanya. Let it fall down here and say, well, sure, that's the truth. Don't lie, don't act like the hidden. Ano yung hidden? Unbeliever. The unbelievers, don't yoke yourself with them. Huwag kayo makisalamuha sa hindi na ng pamatay. Come out from among them. Don't be a display. If you love the world or the things of the world, ano yun? The passions. That word came from the Greek word cosmos, which means the passions of the world. If you love the world or the things of the world, the love of God is not even in you yet. You'd never be good. Kung minamahal mo sa libutan, dahil wala naman talaga pag-ibig ng Diyos. So kaya nga, pinapasiparin tayo ni Lord sa libutan. Doon sa hindi naman, walang kaugnayan kay Lord, lumayo kayo dyan. Amen. Pwede natin silang puntahan, patakayin. Pero yung sasabay ka sa ginagawa nila, anong ginagawa nila, Pastor? So, pag may basketballan na competition, nandun ka rin.
O, dumating, alala ko lang naman, nasa alam yun sa pagtutulog. Noong andyan na yung mga makikita. Nag-iintay pa kami ng kunting ganda. Eh, biglang may mic na dumating na si Richard Gomez. Eh, kasi kata ni Richard, nasa na yung makikinig? Kaya nga kung gusto niyo maraming audience, dahil niyo si Sarah yung ulo mo. Yan ang gusto ng tao, kasi yan ang mundo. Kaya kung sasabihin mo, Bible is ready. Ang sabi. Bakit kasi ang mundo kay Satanas yan? Ang nakikinig lang ng salita ng Diyos, yung mga nasa Diyos. Amen. Mapalad kayo ngayong umaga. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Siguro, pag-aari kayo ng Diyos. Amen. Kaya na maraming umiiling. Amen. Amen. May singaw. Amen. Sabi, then let the male, sino yung male? Christ Jesus, our lover. When you see in your heart. And what is the seed? The word. He comes to his seed to make it alive. Amen. So para magkaroon ng buhay yung seed, yung word, para magmanifesto yung word, si Lord mismo pumasok. Amen. Nang tinanggap mo si Lord, Lord, pumasok ka sa aking puso. Pumasok siya. Para yung word na narinig mo mangyari. Amen. Yung narinig mo magpakabanal, nagiging banal ka. Yung narinig mo maging malusog, nagiging malusog. Bakit? Kasi si Lord ang nagbibigay ng buhay doon sa narinig mo salita. He comes to his seed to make it alive. The word. The letter killeth, the spirit giveth life. The letter alone kills. But when the Holy Spirit comes down through the cleansing blood into this world, a journey takes on. Dalawa na po. We are conceived by the Holy Ghost. The Spirit of God comes into our hearts, brings a new person, Christ Jesus, all things. Amen. Tayo daw ay pinagbuntis ng Banal na Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos pumasok sa ating puso. Anong ginawa niya? Brings a new person, Jesus. So, si Jesus Christ, ang kanyang manifestation sa mga maraming. Well, my preacher said this, that or the other. And you have life, you become spirit. Oh, pagka pala tinanggihan mo ang buhay, nagiging baog ka. Steril. Ano nangyari pag steril ka? Alam niyo ba yung steril? Baog? Hindi po yan nanganak. Eh, ang anak po dito, karakter. Kaya maraming hindi nagbabago kasi baog yan. Amen. Sana walang baog dito. Sabi niya. Then you come to a place where you can have no more children. Darating ka sa punto na hindi ka na magkakaroon. Ibig hindi ka na yan ang buhay mo. Every time na merong pressure, lalabas yung pagkatanga mo. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga nababago. The same person ang meron tayo. So bakit? Kasi maong. Then you come to a place where you can have no more children. Wala na pagbabago. Kasi bulag na yan. Ang galing ng tao, bulag na po yan. Hindi po yan magbabago. Bulag eh. Hindi na nakikita kung ano yung ginagawa niya. Kasi tinulad na siya sa kanan. You are sterile. You're not in reproach. You can have children. And if you grieve the Spirit of God too many times, kapag sinasaktan mo ng maraming beses ang banal na Espiritu, mangyari, you are sealed. You don't hear it no more. Pag sinilyohan ka na, kahit anong ganda ng mensahe, paano wala na ito sila? Sunday, maganda niya, baling-baling. Pero wala ka ng pagbabago kasi bakit? Sinilyohan ka na ni Satanas. Hanggang dyan ka na lang. At naghihintay ka na lang ng hatong.
So kaya na kung tayo binibigyan ni Lord, naririnig natin message, at hindi tayo magbabago. Amen. Oh. Last. To know Him is life. Not to know the Bible is life. The person Jesus Christ, ang makilala mo siya, Amen. yan ang buhay. Hindi yung malaman mo ang Biblia, kasi marami dito puro hate knowledge lang. Bible. Walang buhay at sa kanila salita ng Diyos. So ang kailangan mo si Jesus Christ, the person of Jesus Christ, kailangan makilala mo siya. Not to know the theology. Not to know theology is life. But to know Christ is life. So yan po ang dapat natin sa pakikipagrelasyon natin ito, makompleto ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kailangan mo lubusan makilala ang Panginoon. Kasi sa mag-asawahan, magkakilala kayo mabuti. Alam na sasama ka sa hindi kilala, tingnan yung mga sumasama ng babae, hindi niya kakilala, nagkano lang sa text. Sumama. O nakamukat-mukat mo, makay na. Kasi hindi naman sila magkakilala, wala silang relasyon. Kaysa tagas po yan, nakikipagrelasyon, kahit hindi mo kakilala. So dito, bago tayo magkaroon ng tunay na relasyon, kailangan makilala mo siya ng lubusan. At kung kilala mo siya, susunod ka sa sinasabi. Amen. Amen. Amen.